Maring itinanggi ng palasyo na may kasunduan ang Pilipinas at China na tanggalin sa Ayungin Shoal ang BRP Sierra Madre. Ayon naman sa isang eksperto, posibleng sinasadya ng China ang pagiging agresibo para tuluyang umatras ang Pilipinas. May ulat si Bea Bernardo. Malacanang na ang nagsalita, hindi kailanman nangako ang Pilipinas sa China na aalisin ang nakasadsad na BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ayon kay Presidential Communications Office Secretary Attorney Cheloy Garafil, walang ganitong naging kasunduan ang dalawang bansa. Maging sa mga nagdaang administrasyon ayon sa National Security Council. Hinamon pa ni NSC spokesperson Assistant Director General Jonathan Malaya ang China na maglabas ng dokumentong nagpapatunay na sinasabing nagkasundo ang dalawang bansa. Kung meron palang ganun na may kasunduan, di ilabas nyo. Di ba? O kasi sila, they are the ones that are making this claim. Therefore, it is their responsibility to back up their claim. Sa pahayag kasi ng Chinese Foreign Affairs Ministry, sinasabing hindi tumutupad ang Pilipinas sa ipinangako nitong aalisin ng barko sa Ayungin Shoal. Sa halip na tuparin, pinapalakas pa ng Pilipinas ang ating barko upang permanenteng okupahin ang tinatawag nilang Reinanjiao. Sinabi naman ng Foreign Affairs Department na malinaw sa 2016 arbitral ruling na bahagi ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas ang Bahura, kaya ang bansa ang may karapatan at jurisdiksyon dito. Ayon pa kay DFA spokesperson Maria Teresita Daza, ang resupply mission at pagsasaayos ng BRP Sierra Madre ay bahagi ng regular operations ng bansa alinsunod sa domestic at international law. Nagpahayag naman ang NSC ng pagkadismaya sa Beijing nang hindi ito tumugon sa tawag habang nagaganap ang water cannon incident sa Ayungin Shoal noong Sabado. Nakabuo ng Maritime Communication System ang Pilipinas at China bilang resulta ng mga napag-usapan ng dalawang bansa sa mga nakalipas. Ngunit sumagot lamang ang China matapos ang insidente. Naniniwala naman ang maritime defense expert na si Attorney J. Batong Bakal na sinasadya umano ng China ang agresibong aksyon sa rehiyon upang kusang umalis ang Pilipinas doon at tuluyan na nilang maangkin ang Bahura. Sabi pa ni Batong Bakal, hindi dapat magpatinag ang Pilipinas sa anumang hakbang ng China. Paninindigan po natin ang Ayungin Shoal. Yan po ay parang frontline na ngayon. Pag nawala po sa atin ang Ayungin Shoal, susunod na po yung iba nating mga lugar dyan sa West Philippine Sea. Samantala, nagkaroon naman ng phone call conversation si Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. at US Defense Secretary Lloyd Austin. Nagpahayag ang kalihim ng Estados Unidos ng suporta sa Pilipinas kasunod na nangyari. Kinondena ng US ang ginawa ng China Coast Guard laban sa ating barko na naglagay sa kapahamakan sa ating mga tauhan. Muli ring iginiit ni Austin ang Mutual Defense Treaty ng dalawang bansa. Sinabi naman ng NSC, dapat pag-aralan kung ang paggamit ng water cannon ng China ay maituturing na armed attack laban sa bansa. It is debatable whether a water cannon is considered an armed attack, no? So that's something that our legal experts will have to resolve. Bea Bernardo para sa Bayan.